So, magandang hapon po mga kabaps. Nagbabalik po muli ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards para maghatid po ng isa na namang webinar patungkol po sa ating Philippine National Standards. So ngayon po ay nasa second part na po tayo ng ating webinar and hopefully ay nakapag-lunch na po and nakapagpahinga na po ang ating mga participants. Kaya naman po bago tayo magsimula, magkakaroon po muna tayo ng icebreaker via slido.com. So, para makasali po, mangyari lang po na magbukas ng panibagong browser gamit po ang inyong cellphone, laptop, or anumang pong gadget or devices at magtungo po sa www.slido.com at i-enter po natin ang code na nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen. So, ang code po natin ay 44044974. So, ulitin ko po, ang code po natin ay 44044974. So, ayan, wait po muna natin na mag-join ng ating mga participants. So, ayan po, makikita nyo po sa screen yung magiging question po. May sana. Wait muna natin sila na pumasok. Na-reveal na yung unang question natin. And tingnan natin. Wala pang pumapasok na participants. Ayan. Wait muna natin sila. Oh, ang bibilis. Ayan, so yung unang question po natin ay, which superpower would you most like to have? So, ayan, mind reading. Siyempre, kapag naman ganyan ang superpower mo, di ba? Kunwari, nakita mo yung taong gusto mo o yung crush mo, tapos i-mind reading mo siya, ay, hindi niya pala akong gusto, ganon. So, next po is teleportation. O yan, syempre, pagdating naman sa teleportation. Pag gusto mo pumunta sa ibang bansa, o kung kunwari, gusto mo pumunta ng Korea, o magte-teleport ka lang, makakarating ka na doon. O, di ba? Nice na. Napapaghalataan si Miss Hana. Okay, pop ata po. O, di ba? Nagising din yung mga participants natin. So, next, meron namang gusto, invisibility. Bakit kaya? Bakit kaya gusto nila maging invisible sila para makatakas sa work? And meron din, I already have a superpower. So, anong superpower kaya yan? Sa mga 9% nating participants. Nakakatuwa naman yung mga sagot ng ating mga participants. So, pare-pareho sila ng gusto nila ng mind reading. O, di ba? Top talaga yung answer dyan. So, next, Miss Hana. Another question po, if you were a plant, what would you be? Kung gusto niyo naman maging halaman. Ako pa naging halaman ako. Diba pa, sobrang random lang para maiba naman. Wow! Ang talaga, ang technical talaga ng mga sagot nila, no? May legumes, tree, wow! Most ng sumagot sa atin ay tree, yung sunflower. Yung mga top answers natin ay coconut, tree, sunflower, rice, tulip. Ayan. So, dumadami pa. And meron din dito, may scientific name. Hindi ko alam kung ano to. Ano kaya to? Wow! Iba ang pagiging competitive ng ating mga viewers. Yes, coconut tsaka sunflower na yung naglalaban. Bakit kaya coconut? Kasi tree of life? Or bakit kaya sunflower? Ikaw, Miss Hana, ano yung napili mong plan? May nabasa ako kaninang tulip, pero yes, maganda rin yung tulip. Pero nakakatuwa na paramihan ng sumagot ay sunflower. Bakit kaya? Kasi sun. Nagbibigay ng sun, char. Nagbibigay ng liwanag. Yes, lalo na ngayon, makulimlim. So, kailangan natin ng sun. So, ayan, may mga participants pa na sumasali.
Sige po, hopefully ay napukaw namin ang inyong mga isipan and ma-boost yung energy ninyo this afternoon since meron pa po tayong pangalawang topics this afternoon. So thank you po everyone sa pag-participate sa ating short icebreaker. So ayan. Okay, so let's proceed na. Ready na ba ang ating mga participants? So bago tayo pumunta doon sa topic natin, kindly hingi po ako ng isang heart reaction po sa ating participants. Ayan. Ayan, madami na nag-heart react. So I think ready na ang ating mga participants sa ating ikalawang topic this afternoon. Kaya wag ko nang patatagalin pa. Papakilala ko na po ang ating speaker this afternoon na magde-discuss tungkol sa PNS BOPS 371-2023 Organic Swine Code of Practice. She holds a Doctor of Philosophy in Animal Science from the University of the Philippines, Los Baños, where she also serves as an Associate Professor at the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science. Dr. Bueno specializes in meat science and has extensive academic and research experience in animal production and product quality. She is also a member of the technical working group that developed the Philippine National Standard for Organic Swine Code of Practice along with its corresponding explanatory manual. So without further ado, let us all welcome Dr. Christy M. Bueno. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po sa ating lahat. Let me share my presentation. Okay, so again, good afternoon everyone. So sa hapon pong ito ay pag-uusapan natin ang PNS sa Organic Swine Code of Practice. So ito po ay under sa programa ng DA-BOPS na Pamantayang Organiko, a webinar series on PNS for organic agriculture. Ang PNS po na to ay naipublish noong taong 2023. So, bago-bago pa talaga. At meron pong apat na bahagi ang standard na to. Ang una yung nasasakupan ng standard. Pangalawa po, yung mga pinagbasihan sa pagbuo ng standard na to. Pangtatlo, yung mga definisyon ng mga termino na ginamit sa standard na to. At ang pang-apat ay ang swine production. Pero ngayong araw na to, mas bibigyan natin ng pansin ang scope, yung number 1 po, at ang number 4, swine production management. Una po ay ang ating tinatawag na scope. So this standard establishes the recommended practices for organic production of swine, including transport, slaughter, packaging, and labeling to ensure organic integrity. So, ibig sabihin lang po, ang mga napaloloob dito ay mga rekomendasyon para mapanatili ang pagiging organiko ng produkto simula production hanggang ito ay makarating sa ating mga consumer. So, punta na po kaagad tayo sa swine production management kasi dito po nakatuon ang ating diskusyon sa hapong ito. Ang mga pag-uusapan po natin ay simula sa conversion to organic swine production, simultaneous conversion, swine husbandry management, hanggang transport and slaughter, documentation, packaging, and labeling. So, simulan po natin sa conversion period, conversion to organic swine production. So, kung ang atin pong mga alagang baboy ay ibebenta po natin as organic, dapat po ay dumaan sila sa conversion period.
So for example po, yung pong una natin ay farrow to wean. Ang produkto po natin dyan ay weanlings, conchinillo pig, at saka lechon de leche. So ibig sabihin po, dito po sa breeder sow or yung inahin po, nararapat po na ang inahin ay nasa organikong pamamahala sa loob ng 38 araw bago po manganak. Yun po naman ating mga piglets, yung mga anak, dapat po ay alagaan po natin sa organikong pamamaraan hanggang harvest. Pagkaanak po hanggang harvest. Sa wean to finish operation naman po, ang ating finished product po ay slaughter pig or lechon pig. So kailangan po yun pong ating mga iwinalay ng mga baboy ay alagaan po natin sa loob ng 120 days or equivalent yan sa 4 na buwan sa organikong pamamaraan bago po sila katayin. So, ganun din naman po sa farrow to finish, yun pong patterners natin, ganun din, 120 days din alagaan sa organikong pamamaraan bago po sila katayin. At yun naman pong mga breeders natin, kailangan po ay kagaya rin po nung nasa una nating nabanggit kanina, yung pong inahin ay 38 days sa organikong pamamaraan bago po manganak. Meron din po tayong sabayang pag-convert ng baboy at lupa. So, yung pang lupa, ginagamit natin ito sa pagpoproduce ng ating mga pagpakain. So, dapat po ay alunsunod sa mga napapaloob sa provision sa standard na ito. Ang pag-aalaga po ng organikong baboy ay dapat naaayon sa una, yun pong PNS BOFS 267 of 2022. Ito po yung Swine Code of Practice, Good Animal Husbandry Practices. So, lagi po natin ikokonsulta yung PNS na yan. Pangalawa po, yung pong Section 6 of RA 10631, Series of 2012. So, ito po yung an act amending certain sections of RA 8485 known as the Animal Welfare Act of 1998. So, tandaan po natin itong dalawang pamantayan na to. Kasunod naman po, ang pagtatali para po ma-restrain ay yung hayop natin ay dapat lang gawin kung kinakailangan. Hanggang, halimbawa po, hanggang masiguro ang kaligtasan at kagalingan nito. So, tatandaan po natin, limited time lang po na pwedeng itali ang baboy. Hindi po forever. May expiration date po. So, kung nakita natin na, for example po, yung pong baboy ay nagwawala. So, no choice ka kundi itali. Pero kapag kalmado na, tatanggalin na po natin ang tali. Ang sumunod naman po, sa pamamahala po ng paligid, dapat pong isaalang-alang ang behavior, yung pong behavioral na pangangailangan ng baboy. At kailangan pong ibigay po natin ang mga sumusunod. Una po, dapat malaya po silang nakakakilos, hindi yung sobrang liit ng espasyo. Pangalawa po, may sariwang hangin at natural na liwanag base sa pangangailangan ng hayop. So for example po, kung araw, kailangan may natural na liwanag. Pero sa gabi, kailangan naman po hindi maliwanag. Kasi nga, kailangan naman nilang magpahinga. Pangtatlo po, proteksyon laban sa sobrang sikat ng araw, init o lamig, ulan at malakas na hangin. So mapoproteksyonan po natin sila kung meron silang yung po tinatawag nating silungan. Ang sumunod naman po, pang-apat, tamang espasyo para makahiga at makapagpahinga. So meron pong recommended space para sa klase ng alagang baboy. Sumunod po, may pagkain ng tubig base sa pangangailangan. Siyempre po, magkaibang pangangailangan ng mga biik sa inahin sa patabain.
At ang panghuli naman po, may access sa pastulan. Meron po silang galaan. May mga pagkakataon po naman na pwedeng hindi isaalang-alang ang mga nabanggit sa nakaraang slide. Pero kinakailangan pa rin pahalagahan ang kapakanan ng baboy. So una po, ito po yung kondisyon na exempted. Yung pong tinatawag na animal's physiological state. So may kakaiba sa physiolohiya ng specific na baboy. Inclement weather, so masama po ang panahon. Minsan po, yung farm topography, makaka-apekto rin po yan. At meron pong mga traditional farming system na nagre-restrict sa access sa mga pastulan. So, eto lang pong 4 na to ang pinapayagan natin na exemption para doon sa sinundang slide. Meron po dapat na specific land area na nakaalat po sa pag-aalaga po ng organikong baboy. So hindi po pwedeng yung lupain kung saan-saan ginagamit. So dapat po specify or para lang sa pag-aalaga ng organikong baboy. At hindi po pwedeng ikulong ng isa-isa ang mga hayop, maliban na lang kung ito ay manganganak at dapat bigyan ng atensyong veterinaryo. So doon lang po natin sila pwedeng i-isolate, ikulong ng isa-isa. Or pwede rin po kapag may sakit, injured or disabled yung ating alagang hayop. At kailangan pong bigyan ng nababagay na lunas bilang bahagi ng biosecurity. Para naman po sa paglilinis, may mga panglinis or pang-disinfect po ang pwede lang gamitin. Ito po ay makikita natin sa listahan ng permitted na mga substances. Ito po yung Section B2 of DC number 19, Series of 2020. Ito po yung National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. So, readily available naman po to online. So, i-type lang po natin ito and then i-search natin, lalabas na po agad. So, halimbawa po, ito po yung isang part doon, nakalagay kung ano yung mga pwedeng gamitin. Halimbawa, pwede pong gumamit ng acetic acid, alkali carbonates, calcium oxide, citric acid, ethanol, at kung ano pa. So, tandaan lang po natin kung may mga bagay tayo na gustong gamitin sa pag-aalaga natin ng baboy sa organikong pamamaraan, lagi po nating titingnan etong listahan na to. So, pumunta naman po tayo sa pagpapalahi, pagpapalahi at palahiing hayop. Sa pagpapalahi po ng hayop, dapat po natin isaalang-alang ang mga sumusunod. So pagpili po natin ng gagamiting breeder, bibili tayo ng breeder, o kaya magagaling yung breeder sa farm na natin, ito po yung mga isasaalang-alang natin. Una po, mataas na produksyon sa mababang external input. So para po bang mataas na kita sa mababang puhunan. Pangalawa po, adaptable na po sa lokal na kondisyon. Parang common mistake kapag sa pag-alaga ng hayop, parang ang thinking po natin ay mas maganda yung imported breeds kasi mataas ang produksyon. Pero tandaan po natin, kung mataas po ang produksyon ng hayop doon sa pinanggalingang bansa, not necessarily po pag dinala natin sa Pilipinas ay mataas din ang produksyon. Unang-una po, magkaiba po ang klima. So, yung pong klima makakaapekto sa performance ng ating alagang hayop. At saka magkaiba rin po ang mga kinakain. Pang-tatlo pong dapat isaalang-alang, kailangan mahabang buhay, mahinahon at hindi agresibo, at may magandang kalusugan. So, tinitingnan naman po natin yan. Maganda nga po ang kalusugan, magandang katawan, pero napaka-agresibo. So, usually po, hindi natin pinipili yan kasi delikado po sa mga nag-aalaga. At pwede pong ma-compromise din po ang kaligtasan ng ibang kasamang hayop.
Sumunod naman po, magandang katangian at kalidad ng mga produkto. So, kailangan, ano po bang mga produkto? Meron po itlog, karne, gatas, ay syempre po ang gatas sa baka lang yun. At ang itlog po sa manok. So, sa baboy naman po, more on karne po ang ating produkto. Sumunod naman po, kayang manganak ng may minimal na atensyong veterinaryo. So, kumbaga, kaya niyang manganak ng halos walang assistance. So, generally, ito po yung mga hinahanap nating mga katangian para sa ating mga breeding stocks. Ang sumunod naman po, ang paggamit po ng artificial insemination at ang paggamit po ng mga sex semen at saka semen extender, ito po ay dapat gawin ng yung tinatawag nating competent and trained personnel. So, ibig sabihin po yung tao na dumaan sa pagsasanay, na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi naman po tayo basta-basta gagawa ng artificial insemination kung wala po tayo pagsasanay. Hindi po maliit po ang success rate kapag ang gagawa po ng mga bagay na ito ay hindi bihasa. Yun naman pong tinatawag nating embryo transfer at saka po yung genetic engineering ay hindi po pinapayagan sa organikong pamamaraan. Sumunod naman po, ang pagdadala po ng breeding stock galing sa non-organic farm ay pinahihintulutan sa mga kondisyon na ang protocol at mga hakbang sa biosecurity ay nagagawa. So una po, kapag merong hindi inaasahang natural nagawa ng tao na may mga pangyayaring gawa ng tao, yung pong mga man-made events or yung mga natural na pangyayari. Pangalawa po, considerable expansion ng farm. So magpapalaki ka ng farm, kailangan mo ng breeding stock. So, pwede kang kumuha galing sa non-organic farm. Or gusto mong i-improve yung iyong mga breeding stock. Gusto mong i-improve yung lahi ng alaga mong hayop. At panghuli po, pagdadagdag pa ng iba pang lahi ng baboy. So, ito po yung mga dahilan kung bakit kukuha ka ng mga breeder galing sa non-organic farm, papunta sa iyong organic farm. At ang ating pong mga organic farmers ay ina-encourage na sundin ay ang tinatawag na standard replacement rate na at most ay 50% per year, para po mapanatili natin ang organikong produksyon at maisulong ang tuloy-tuloy na pagpapabuti ng mga genetiko. So ang iba't ibang lahi ay dapat mapanatili sa farm. Ang native, indigenous breeds ay dapat mapreserba at ma-promote. Pero hindi naman po ibig sabihin na gusto nating i-promote ay sila na lang ang aalagaan sa organikong pamamaraan. Okay. Para naman po sa nutrisyon ng baboy, ang pamamahala ng pasture or yung pong range area, una po ay dapat may access or may pagkakataon na makapunta sa pastulan ang mga baboy. So kagaya po nitong nasa picture, nasa left side po, kita po niyo sa left side yung kanilang housing or yung kanilang pahingahan, tulugan. And then meron po tayong open area kung saan sila nag-graze, kung saan sila kumakain ng mga damo. Para naman po sa mga pasture area na hindi nagamit sa conventional crop, ay exempted sa conversion period.
meron lang po tayong dalawang kailangang masatisfy. Una po, official na pagpapatunay na hindi gumamit ng ipinagbabawal na sangkap sa loob ng 2 taon. Dapat po ang magbibigay po ng pagpapatunay ay national, local, or isang research institution. Pangalawa po, meron kayong notarized affidavit galing po sa 2 tao na walang interest na magpapatunay na ang lupain ay cultivated gamit po yung mga pinapayagang pamamaraan sa organic kong pag-aalaga ng baboy sa nakaraang 2 taon. So, puro certifications po to. Una po, certification galing sa national or local or research institution na sinasabi nila na hindi kayo gumagamit ng ipinagbabawal na pamamaraan. And then, meron po 2 tao na walang, sabi nga, walang personal interest na magpapatunay na gumamit kayo ng organikong pamamaraan sa loob ng 2 taon. So, yun lang po yung kailangan. Para po yung pasture na ginamit sa conventional crop ay exempted sa conversion period. Yun naman pong ating mga pasture area na na-establish ng mas mababa sa 2 taon at nagamit sa conventional crop, kailangan po natin ng at least 90 days na conversion period. So, 90 days po, 3 months lang po yun. So, less than 3 years pong ginagamit sa conventional crop, ang conversion period po niya ay at least 90 days. Para naman po sa ating pasture management, so kailangan po tama po ang pag-manage ng pastulan na ayon sa PNS ng free range chicken. At dito po sa ating pastulan, kailangan po nating i-encourage yung full use. Kailangan po maximize ang paggamit po ng area. So lahat po ng area ay gagamitin. Pangalawa po, mapanatili ang kalidad ng damo o ng mga grasses natin. So, yung pong hindi makakalbo. Ito pong nasa picture, okay lang na may konting nakakalbo. Kasi yan yung previously na kinainan nila. So, ang ayaw lang po natin, totally na makalbo. Okay? At syempre, pag po nakalbo yan, magpuputik po yan. So, dito po sa number 2 and number 3 po, dyan na po papasok yung tinatawag nating rotational grazing. So, sa rotational grazing po, for example, meron po kayong 4 na paddocks or yung tinatawag na 4 na pastulan. So, ito po yung ginawa kong illustration. Sabihin po na natin na may 4 po kayong paddocks. Paddock 1, 2, 3, and 4. Sa period 1 po, yun pong paddock 1 natin ay kalbo na. Ubus na yung damo. So, ang gagawin po natin, ililipat na po natin siya sa paddock 2. Sa susunod naman pong panahon, nakalbo na po yung paddock 2. Ang sunod naman po natin gagawin ay ililipat sa paddock 3. At sa susunod pong panahon, simula paddock 2, dapat po pala papunta na sa paddock 4. Okay? So, ganun po yung rotational grazing. Mag-aalat po tayo ng time para yung previously used paddock or previously na naghinamit na pastulan ay maka-recover para po maiwasan po natin yung pagkalbo at pagpuputi ng ating pastulan. Number 4 naman po ay mapigilan ang pagkakaroon ng mga nakalalasong sangkap. So yun po mga chemicals or mga sangkap na nakakasama sa kalusugan ng ating mga hayop. Posible po yung mga pesticide. So ano po ba yung mga nakalalasong sangkap, nakakasamang sangkap sa ating mga alagang hayop.
Panglima naman po, makontrol ang pagdami ng mga parasite or mga organismong dahilan ng pagkakasakit. So ano po bang posibleng nasa pasture na pwedeng maging dahilan ng pagkakasakit ng mga alaga natin? So ano ba yung mga parasite? Actually po, napakarami. So pwede rin po yung mga ticks, yung mga kuto. Pang-anim naman po, mabigyang proteksyon ang hayop habang sila ay nasa pastulan. So dapat po safe yung ating mga alagang hayop. Wala po dapat na mga predator animals, walang mga ibang hayop na makakasama sa kanila. Dito naman po, ang ating mga alagang baboy ay hindi dapat ma-expose sa mga management practices na makakasama sa kanila gaya ng pag-i-spray, paggamit ng pesticide, pagtatanim, pag-ani at iba pa. So, posible po na may mga pagkakataon na kailangan nating ayusin yung ating mga paddocks o yung mga katabing lupa, may management practices tayo na kailangan gawin. Pero kailangan po, dapat bago natin gawin yung mga management practices, i-check po muna natin kung yung ating mga alagang hayop ay hindi maaapektuhan. Para naman po sa crop production for feeds, ang taniman po na ginagamit sa conventional na pagtatanim ay pwede po siyang exempted sa conversion period. Kagaya po ng nabanggit natin kanina doon sa pasture or range area. Pareho lang din po ng requirement. Una po, attestation galing sa competent authority or official na pagpapatunay na hindi gumamit ng ipinagbabawal na sangkap sa nakadaraang 2 taon. So, sino ba yung competent authority? Local or national authority or research institution. Pangalawa rin po, kapag kagaya rin po nun sa kanina, notarized affidavit galing sa 2 taong walang interes na nagpapatunay na ang lupain ay cultivated gamit ang allowed practices sa organikong pamamaraan sa nakaraang 2 taon. So, hindi po pwedeng yung pinsan nyo, yung kaibigan nyo, ay gagawan ka, pwede sigurang kaibigan, pero dapat wala po siyang personal interest. So, hindi po pwede yung mga kamag-anak natin kasi parang may personal interest. So, pabor sa interest nyo. Pero kung ang ating pong crop production area ay ginamit sa conventional cropping, kailangan po ng 180 days conversion period. Yung pong nakaraang slide kanina, exempted sa conversion. Kung may pagpapatunay na hindi gumamit ng nakakasamang mga substances, yung mga substances na hindi na-allow sa organic farming. Dito naman po, kung ginamit sa conventional cropping, kailangan po ng 180 days. Equivalent po yan sa 6 months na conversion period. Ito po ay batay sa nakasaad sa Organic Crop Production, Post-Harvest, and Processing Code of Practice na naisapublikan ko na noong 2022. So ito po yung PNS BOPS 337 of 2022. So available online naman po yan. Mabilis lang pong makuha ang kopya para kayo po ay may guide. Hinihikayat po ang paggamit ng lokal o native na varieties na makikita sa listahan sa Annex A. So, tandaan po natin ang paggamit po ng GMO or yung tinatawag nating genetically modified organism sa organikong pamamaraan ay hindi pinapayagan. So, ito po yung sample po ng mga locally sourced or native varieties na pwede po natin gamitin sa organikong pamamaraan. So, una po, meron tayong banana meal peel. So, ibig sabihin, wala na pong balat na saging. So, sa amin po, sa Laguna,
merong saging na ipinapakain sa baboy. Ang tawag nila is Torgang China. Yun po yung maraming buto. And then, meron din po tayong cassava residue. Cassava meal. Ito na yung root crop, pinaka-root crop. Corn cooked, yellow corn. Meron din pong broken rice, rice paddy, sorghum, at marami pa pong iba. So, tingnan lang po natin yung Annex A ng yung pong Annex A. Okay po, next po ay ito naman po yung plant protein sources. So, ito po yung mga matataas sa protina. For example po, yung black beans, merong 39.5% protina. Canola, medyo imported yata yan. Cowpea, or ano bang local term ng cowpea. So, 21.5% po yan, mataas-taas. Sumunod po yung ipil-ipil, dahon ng ipil-ipil. So, gagawin nating meal, 20% po. Kaya lang, be careful po sa pagpapakain ng ipil-ipil. Meron pong, i-check po natin kung ano yung maximum amount na pwede natin ipakain. Kasi merong mga, pwedeng, pag sobra po yung ipil-ipil, pwedeng makasama sa alaga natin. So, meron din pong mangbin, munggo, pigeon pea, at iba pa. So, ito po yung common na pinagkukunan ng protina. Meron din po tayong mga tinatawag na byproducts, gaya ng copra meal. So, ang copra meal naman po, common sa atin. So, mataas po ang protina niyan, 21%. Meron din pong corn bran, 9%. Yung pong molasses, ang protein po niyan ay 2.9. Actually po, dito po sa mga produktong to ay usually medyo mataas po ang kanilang energy level. So, rice bran po, B1, B2, at marami pa pong iba. So, yan po yung mga byproducts na. Itatapon na lang pero may pakinabang pa. Pwede pa po sa feeds. So, doon naman po sa lahat ng mga tinatawag nating soil amendments or yung pong mga pang-amenda ng lupa at mga media sa pagtatanim ay dapat naaayon sa PNS on Production of Organic Soil Amendments. So, at ito po ay nabanggit din po dito sa National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. So, again po, dun sa ating tinatawag na soil amendments para sa organikong pamamaraan, i-check po natin yung PNS Box 291 of 2019 at saka po yung Section A2 of DC number 09 series of 2020. Again, yan po ang National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. Kung gagamit naman pa po tayo ng pandagdag na organic soil amendments, ito po dapat ay sertifikadong organiko kasi meron na nga pong commercially available. Pero kailangan po nating i-double check kung yun ay sertifikadong organiko. Sa paggamit naman po ng sintetikong pestisidyo, ito po ay pinagbabawal gaya ng pamatay ng damo, patay ng fungi, insekto, uod, daga, at gagamba. So again, tandaan po natin, ipinagbabawal po ang mga ito. Kasi mako-compromise po yung organic production management natin. So tandaan po natin ang mga materyales na gagamitin ay dapat na, again, naaayon po sa listahan ng mga sangkap na pinapayagang gamitin sa organikong pamamaraan. So, again, and again, hanapin po natin kung po pwede po, i-print na natin itong National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. I-print na po natin, idikit na natin sa isang lugar sa ating farm. Kasi parang part na to ng Biblia nyo sa pag-aalaga ng organikong baboy. So, dito po natin makikita ang mga sangkap na pwedeng gamitin
mga panglinis na pwedeng gamitin at iba pa. Yan po. Readily available po siya online. So, para naman po sa nutrisyon ng baboy, ang mga vitamins po, mineral, provitamins, at mga yung pong tinatawag nating chemically defined substances na may kaparehong epekto ay pwedeng gamitin kung ito po ay nasa National List of Permitted Substances. So, example po nito, minerals po, meron tayong ferric oxide, ferrous carbonate, ferrous sulfate, and so on po. So, basta po, nasa listahan natin, pwede po natin gamitin. So, ang synthetic po na vitamins, minerals at supplement ay pwedeng gamitin kung ang likas pong pinagkukunan natin or pinagmumulan ay hindi available sa tamang dami at kalidad. So, tandaan po natin na ang mga vitamina at mineral ay kailangan ng katawan para sa normal na function at paglaki. So, hindi po natin sila pwedeng pagkaitan ng vitamina at mineral kung kulang ang nakukuha nila sa organikong pagkain. So, vitamins naman po, synthetic vitamins, supplements, so yan, pwede pong gamitin. Para naman po sa organikong produksyon ng feeds, una, ang produksyon ng organikong feeds ay dapat naayon sa mga pamantayan kaugnay sa produksyon ng organikong pagkain ng hayop. Sa formulasyon ng organic na hayop, dapat isaalang-alang, again po, yung National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. So, ilang beses ko na pong inulit na parang sa mga iba-ibang topics na may mention natin to. Kaya, kailangan nyo na po talagang i-print. Pagkatapos po ng session na to, i-print nyo na. So, ang pagkain po ng hayop ay dapat ibigay sa pamamaraang magagawa ng hayop ang kanilang natural na feeding behavior. So, kailangan po ma-express nila yung kanilang natural feeding behavior. So, para naman po sa pagbibigay ng gatas at fostering, ang paggamit ng hindi organikong gatas at milk substitute ay pinapayagan lamang kung ang inahing baboy ay hindi kayang suportahan ang pangangailangan ng mga biik. At iwalay pagkaya ng gawin ang mga natural na kilos at gawin. So, pwede naman pong bigyan ng supplements kung hindi kayang ibigay ng inahin ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Okay? At yun po tinatawag po nating fostering ay pinapayagan po natin yan para ma-ensure po yung tamang pagbibigay ng nutrition sa ating mga alagang biik. So, tingin ko po, mag-break po muna tayo. So, mag-stop po muna tayo dito sa topic na to. And we'll continue po. I think meron pong 10-minute break. Yes po. Yes po. At thank you po, Doc Christy po, para sa part 1 ng ating PNS Organic Swine Code of Practice. So, para po sa ating mga participants, if meron na po kayong Okay. Ay, wala na sama.
So tayo po ay nagbabalik muli mga kabaps para po sa part 2 ng ating PNS Organic Swine Code of Practice. So the floor is yours po now, Doc Christy. Okay, thank you Miss Hannah. Andito na po uli ako para sa part 2. So natapos na po tayo kanina hanggang 4.6. Hanggang sa nutrition. So ngayon naman po, pupunta po tayo sa swine identification and mutilation. So una po, ang mga farm operator po ay dapat may paraan para sa pagkakakilanlan po ng kanilang bawat alagang hayop. So yung pong mga pamamaraan ng pag-identify po ay kailangan po nakaalinsunod sa Code of Minimum Standard for the Welfare of the Pig. So ano po ba yung mga pwedeng gamitin? So meron po tayong ear tag. So ito usually, pamilyar naman po tayo sa ear tag. Meron din pong ear nuts po tayo na ginagamit. So may mga bawat po nuts sa tenga ng baboy, meron po yung equivalent number. Yun po tinatawag natin mutilation sa alagang hayop po ay ipinagbabawal. So meron lang po na ilang pamamaraan na pinapayagan para sa tinatawag nating 4K. So ano po ba yung 4K? Kapakanan, kalusugan, kaligtasan, at kalinisan. So, K, 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 K. So, 4 po yun. Again, kapakanan, kalusugan, kaligtasan, at kalinisan. So, unang-una po yung castration or pagkakapon. So, ginagawa po natin ang pagkakapon, syempre sa lalaking tiik lang. Hindi po natin kinakapon ng mga babae. Ito po ay para maiwasan natin yung pagkakaroon ng tinatawag na vortaint odor o yun pong mapanghe sa karne ng lalaking baboy. Pangalawa po, yung pong pagpuputol po ng tinatawag nating teeth, needle teeth. Yun po yung pagkaanak ng baboy ay matulis. Ito po ay para maiwasan ang pagkasugat ng suso ng inahin. Kasi po kapag hindi pinutol yung needle teeth, kapag medyo nagtagal na po, nagsusugat po yung suso ng inahin, kasi matalas po yun, ang mangyayari po, hindi na pasususuhin ng inahin ang mga biik kasi nasasaktan na siya. Kasama rin po yung pagpuputol ng buntot. Inaalaw po to kasi para po maiwasan ang pagkakagatan ng mga biik. So usually po, ang mga biik, ang mga parts na kinakagat nila ay buntot, minsan tenga, pero syempre naman po, hindi po natin pwedeng putulin ang tenga. Yung pong buntot, pwede po po. So, ang tawag po natin dyan ay tail bucking. So, ang mga tandaan lang din po natin, ang mga pinapayagang pamamaraan ay dapat hindi maging sanhi ng paghihirap ng mga hayop at dapat po ito ay naaayon sa mga kinakailangang regulasyon. So again, yun pong mga gagawin nating pamamaraan, kailangan po ay hindi naman sobrang masaktan, hindi po makaramdam ng sakit sa mahabang panahon yung ating mga alagang hayop. So for example po, yun pong pagkakat ng needle teeth, kailangan po careful tayo na hindi magdugo. Kailangan hindi po magsugat. Ang mga pamamaraan kung ito ay dapat gawin ng mga sa tamang edad. So kailangan po, ano ba yung mga requirement? Kailan po ba dapat kapunin ang hayop? Kailan po ba dapat putulan ng buntot? Kailan po dapat putulan ng ngipin? So kailangan po sa tamang edad. At ang gagawa po nito, yun pong personnel po na dumaan sa pagsasanay para po maiwasan po natin yung pagsasuffer ng ating mga alagang hayop. So tandaan po natin sa mga pamamaraang ito, hindi po pwede ang trial and error. Kailangan po eksperto ang gagawa. Sa swine health naman po, ang may-ari po ng farm ay dapat tiyakin ang kalusugan at kagalingan ng alagang hayop.
So una po, piliin po ang naangkop na lahi para sa kanilang operasyon. Baka naman po yung lahi ng baboy na pipiliin nyo ay hindi siya pwede sa range or pasture area. Pag dinala po nyo sa range or pasture area, baka magsugat ang paa o kaya makita nyo mabilis magsugat ang balat. So kailangan po i-check po natin yung naangkop na lahi. Sa pag-implement po naman ng tinatawag nating GAHAP or Good Animal Husbandry Practices, kailangan po ay naangkop ito sa mga alagang baboy. Ang pagbibigay po ng balancing nutrition, tandaan po natin na magkakaiba ang pangangailangan ng baboy base sa edad at lahi. So hindi po natin pwedeng pakainin yung mga biek ng pagkain ng inahin. Or yung pong mga patabaing baboy natin, papakainin natin ang pagkain ng inahin. So, magkakaiba po ang kanilang pangangailangan sa nutrisyon. Base sa edad at base rin po kung yan ay breeder na baboy o kaya ay palakihing baboy. At sundin po rin natin yung tinatawag na stocking density or tamang dami ng alagang hayop base sa laki ng pasilidad na ginagamit sa organikong pamamaraan. So baka po yung inyong facilities ay 10 lang ang kayang para lang sa 10 baboy, pero sabi nyo, ay maluwag pa naman, dagdagan ko pa ng 10. So tandaan po natin, meron po tayong mga sinusunod na tamang dami ng alagang hayop base sa laki ng pasilidad or yung tinatawag nating stocking density. So meron po, dito po sa slide na to, makikita po natin yung recommended na nutrition para sa ating mga alagang hayop. So, for example po, ito creep feed, ito yung unang binibigay nating pagkain habang dumedede pa yung beef natin. And then meron tayong pre-starter. Nakalagay po dyan kung anong timbang ng alagang baboy na papakainin nyo ng creep feed or pre-starter. So nakalagay po din dyan kung gano'ng karaming enerhiya, protina, gano'ng karaming calcium at kung ano-ano pa. So, importante po na kung tayo ay gagawa ng sarili nating pagkain, lagi nating tingnan itong nutritional requirement po para sa alagang baboy. So, again po, magkakaibang edad ng baboy, magkakaibang lahi, magkakaiba po ang pangangailangan. Wala po ditong one size fits all. Wala pong free size pagdating sa pagkain. So, ito naman po, dito nakalagay yung para sa starter, grower, at saka sa ating finisher. So, kagaya rin po yun ang nakalagay doon sa previous na slide. Nakalagay po ang timbang ng baboy, anong weight range. Ibig sabihin po pala, pag 23 to 41 kilos, starter ang classification ng baboy. Pag 41 to 63, grower. Pag mas mataas na sa 63, yun po ay finisher. At mapapansin po nyo, magkakaiba yung energy requirements. So, magkakaiba po. Magkakaiba rin yung kanyang protina. Magkakaiba rin po yung calcium, phosphorus, at iba pang nutrition. So, ito naman po para dun sa ating gestating, buntis na inahin, lactating, nagpapasuso, at saka yung sa ating alagang barako. Okay? So, generally po, yung pong energy requirement ng ating mga breeders, yung gestating, at saka po yung boar ay medyo mababa kumpara sa lactating. So, tandaan po natin, yung lactating, meron siyang mga biek na pinapakain. So, through gatas po. Kasi nagpapasuso siya. Para naman po sa kalusugan ng ating hayop, ito po ay dapat nasa pangangasiwa ng lisensyadong veterinaryo. So, ang kalusugan po ng hayop ay prioridad po natin sa pagbibigay ng lunas. So, hindi po natin dapat inineglect na
Kung napansin po natin na matamlay or may mga signs and symptoms ng sakit, kailangan po ay konsulta po natin sa veterinaryo. So, veterinarian po. So, hindi po pwede, kailangan po license ang magpe-prescribe ng treatment. Sa paggamit naman po ng mga natural remedies na sinasabi, sa pagtitreat po ng ating mga alagang hayop, ang una po nating prioridad ay yung mga tinatawag na natural remedies or yung pong complementary or alternative medical methods. So kung hindi naman po naging epektibo yung mga natural na pamamaraan, ay pinapayagan po ang paggamit ng tinatawag na prophylactic or metaphylactic drugs. Pero ang pwede lang pong magbigay nito ay yung mga lisensyadong veterinaryo. So hindi po dapat kontrolin ang pagbibigay ng lunas chemical kung ang dahilan ay ekonomiya, gaya ng pagkawala ng organikong integridad ng baboy. So priority pa rin po natin ang kagalingan po ng alagang hayop. So, syempre po, pag binigyan na natin ng mga biologics, automatic po na hindi na siya classified as organic. Pero hindi po naman natin ibig sabihin na papabayaan na po natin maghirap yung ating mga alaga. Huwag lang mawala sila sa organikong pamamalakad. So, dyan po pumapasok yung animal welfare. So, dapat mo may kaagad at sapat na gamutan ang ating mga alagang may sakit o nasugatan kahit na may mga preventive measures. At kailangan po nating ihiwalay at ilagay sa nararapat na bahay. Hindi dapat pong pigilan ang pagbibigay ng gamot kung ito ay magre-resulta sa paghihirap ng alagang hayop. So dito po sa slide na to, ang una po ay agarang gamutan. Pangalawa po, isolation. At ang paggamit po ng oxytocin, ito po ay hindi po pinapayagan unless po meron tayo pong case ng dystocia. Sa paggamit naman po ng antibiotic para sa paggagamot, para sa treatment at metaphylactic ay pinapayagan para sa endemic disease na inaasahang magiging sanhi ng problema sa rehiyon at ang sakit ay hindi kayang makontrol ng ibang pamamaraan batay sa pangangasiwa ng lisensyadong veterinaryo. Okay? So, pinapayagan po to ang antibiotic para sa prophylactic at preventive purposes. Pero ang paggamit po ng antibiotic para maging growth promoter ay hindi po pinapayagan. Ang pagbibigay po, tandaan po lagi, ang pagbibigay ng veterinary drugs ay pwedeng gawin ng nagsanay na tauhan na may nakasulat na pahintulot mula sa lisensyadong veterinary. Or minsan yung tinatawag nating authorized personnel. Kapag naman po tayo nagbigay ng mga antibiotics or yung mga drugs, kailangan po natin sundin yung tinatawag na withdrawal period. So yung pong withdrawal period, yun po yung bilang ng araw kung kailan yung mga hayop na binigyan ng antibiotic, kung kailan sila pwedeng katayin, na pwedeng gamitin ang karne bilang pagkain. So, ang withdrawal period po sa organikong pamamaraan ay 2 times po ng withdrawal na nakasulat sa medical insert ng gamot. So, usually po, minsan 7 days, 10 days, kaya babasahin po natin yung insert, yung label, kung ilan ang withdrawal period, and then ita-times 2 na lang natin. Kung ang nakalagay po ay 7 days, gagawin po natin 14 days. Kung nakalagay po ay 10 days, gagawin po natin 20 days. Kung wala naman pong nakalagay,
21 days po ang automatikong gagamitin natin. At pwede na pong ibenta ang baboy bilang organiko pagkalipas ng withdrawal period. Ang pagbibigay naman po ng rehistradong bakuna ay pinapayagan ng competent authority. Okay? Samantalang po, ang paggamit po ng mga sumusunod ay hindi pinapayagan. Una po yung mga steroids at mga sintetikong growth promoters or enhancers, yung mga nagpapalaki. Pangalawa po, substances of synthetic origin for production, stimulation, or suppression of natural growth. At panghuli po, hormones for heat synchronization. Yun pong number 3, hormones for heat synchronization. Yan po yung pinagsasabay-sabay yung paglalandi ng alagang hayop. Para po pag mag-AI, sabay-sabay din sila. Pero hindi po natin yan pinapayagan sa organikong pamamalaan. Sunod naman po, ang paggamit po ng allopathic medicine ay pinapayagan para i-treat po yung symptoms ng mga sakit. For example po, yung pong slaughter pigs, 3 treatments per animal. 3 beses pong gamutan. Yung pong breeder animals naman po, 3 treatments po per animal per year. So yung pong slaughter pig, ito na yung kinakatay natin pagka malaki na sila. So ibig sabihin po, 3 lang treatment per animal dun sa duration ng pagpapalaki. Yung pong breeder pigs, 3 treatment lang po sa duration ng 1 taon. Sa biosecurity measures naman po, mandatory po ang biosecurity at quarantine procedure. So kailangan po ang mga farm, meron pong written protocol para sa biosecurity measures. At meron po tayong mga proper biosecurity signages. Ang pag-i-implement po natin ng biosecurity ay kailangan dire-diretso na ma-monitor para makita natin kung effective ba yung ating ini-implement na biosecurity measures. Kung nakita po natin na ay medyo may konting issue, then pwede po natin i-correct. So kaya importante po na continuous po ang monitoring ng biosecurity measures. Sa farm naman po, ang layout or pagkakaayos ng farm ay dapat tama at nagagamit para sa mga pagpapatupad ng biosecurity measures. So halimbawa po yung pong disinfection. So saan po ba dapat nakalagay yung disinfection? So ilalagay natin siya doon sa entry and exit points ng farm, entry and exit points ng mga building. Pangalawa po, yung pagpapalit po ng sapin sa paa. So, hindi po dapat na yung suot nyo sa labas ng farm, yun din ang suot nyo sa loob, sa paglilibot sa loob ng farm. Kasi posible po may dalang agent, mga disease agents, yung alampakan ng suot nyo sapatos or sapin sa paa. At meron pong mga farm na nire-require nila yung washing and showering. So yung pong mga very strict ang biosecurity measures, meron pong washing and showering. So sa ibang lugar actually, meron pang tinatawag na downtime. So pagdating mo sa farm, magstay ka lang sa isang area ng pwedeng ilang oras, pwedeng ilang araw. Depende sa kanilang biosecurity measures. So, sa farm naman po, ang lahat po na brought in o galing sa ibang farm na baboy ay dapat ihiwalay at sumailalim sa tamang quarantine procedure para po maiwasan natin ang pagkalat ng sakit galing sa nasabing baboy. So, quarantine. Common po naman natin ginagawa yan. Di po ba? So, may bago kayong alagang hayop, hindi mo siya muna isasama sa karamihan. Baka may dala siyang sakit. Pangalawa po, mayroong tamang pangangasiwa at pagtatapo ng patay na baboy.
So, dapat po sa farm, meron tayong tinatawag na mortality pit or meron po tayong specific area kung saan natin dinidispose ang ating yung mga namatay na baboy. At importante po na lahat ng bisita sa farm ay dapat sumailalim sa downtime na at least 24 hours or base sa lugar na pinanggalingan at exposure sa sakit ng baboy. So, ito na nga po yung na-mention kaninang downtime. Mahirap po yung downtime kasi talagang doon ka lang, meron lang specific area kung saan ka lang pwedeng magstay. Hindi ka pwedeng palabas-labas. Tapos, meron pang mga farm na iiwanan mo lahat ng gamit mo, pati yung suot mong damit, iiwanan, bibigyan ka lang nila ng pamalit. So, medyo, na-experience ko na po kasi 2 days ang downtime. Ang hirap. So, tandaan po natin, ang may-ari po ng farm or VIP persons ay hindi exempted. Sabi, ay, ayan na si boss, papasukin nyo na, huwag nyo nang papaliguin. So, mali po yun. Dapat wala pong VIP. Lahat po ng papasok sa farm, kahit yan ay may-ari, supplier or kung sino man, basta siya papasok sa farm, kailangan po kasama sila lahat sa biosecurity protocol. Para naman po sa ating range area and housing, kung naangkop naman po ang klima sa lugar, ang bahay po ng baboy ay hindi kinakailangan. So kung hindi naman po harsh ang weather condition, sabi po rito, hindi po kinakailangan para po ma-experience ng hayop yung paggagala sa labas. So may mga pagkakataon po na ang baboy ay kailangang ikulong pansamantala. Unang-una po, kung masama po ang panahon. Pangalawa, yung KKK, kung yung 4 na K na kinoconsider natin, ilan ba to? 3 lang pala to. 3 K, kung may issue sa kalusugan, kaligtasan, at kagalingan. Ang 3 naman po para protektahan ng mga halaman, lupa, at kalidad ng tubig. Baka po mapaaway tayo sa ating kapitbahay kapag yung katabing lupa, kapag po yung ating hayop kinain yung kanilang mga halaman or yung mismong tanim nating mga halaman. O kaya nasisira yung landscape, nasisira yung lupa, or nakakaapekto sa kalidad ng tubig sa lugar. Nakokontaminate yung tubig dahil sa baboy. Para naman po sa stocking density or ang dami ng baboy sa bahay, ay dapat isaalang-alang. Una, para po makonsider ang kaginhawahan at kagalingan base sa lahi at edad ng baboy. So, kailangan nating bigyan sila ng kaginhawahan, comfort, and well-being. So, kailangan din po nating i-consider yung behavioral needs na may kinalaman sa dami ng grupo at klasifikasyon ng baboy. At pantatlo po, magbigay po ng tamang espasyo para sa pagtayo, paghiga, pag-ikot, yung po kanilang personal grooming o iba pang postura o posisyon. So, kailangan po may sufficient space. So, ito po yung minimum indoor space requirement. So, ito po yung pag nasa kulungan or nasa bahay sila. So, yung pong ating lactating sow, meter square or square meter po to, na may biek, 7.5 square meter. Yun pong piglets na 40 days up to 30 kilogram, 0.6. Yung pong breeder sow, 2.5 and so on. So lagi po nating tingnan itong recommended space requirement para po masiguro natin na tama yung espasyo na ibinibigay natin sa ating mga alagang hayop. So ito po yung housing indoor requirement.
Para naman po sa ating tinatawag na range area or yung paggalaan ng baboy, ang pinakamaliit na espasyo na pwede nating ibigay sa baboy, simula biik hanggang sila ay pwede ng katayan ay 6 square meter. So, ibig sabihin po, kung meron kayong 5 baboy, 6 times 5, that is 30 square meter. So, yun po yung galaan nila. Kaya lang, syempre po, kapag kailangan mag-rotational tayo, pag po yun lang yung space na ibibigay nyo all throughout, simula weaning hanggang sila ay pwede nang ibenta, magpuputik po yung ating range area. Kailangan may rotational grazing. And then dapat din po, ang dami ng baboy sa galaan ay tama lamang para maiwasan ang pagkasila ng lupa at overgrazing. So, eto na nga po yung, ang ganitong kondisyon po ay nangangailangan ng mas matagal na panahon para ma-establish uli ang mga forage grasses. So, kagaya po ng na-mention ko kanina, inire-recommenda po natin ang pagkakaroon ng 4 na paddocks para sa rotational grazing. So, yung example natin kanina, yung 5 baboy, 30 square meters. Isang paddock. So, ibig sabihin, dapat po may 4 po kayong paddocks na tig 30 square meters. Sa bahay naman po ng mga baboy, tandaan po na ito ay dapat alinsunod sa Swine Code of Practice, Good Animal Husbandry Practices, Clause 7. Sa pamamahala naman po ng dumi ng baboy, kulungan or pastulan ay dapat may patupad ng may konsiderasyon sa mga sumusunod. So, una po, may minimal na epekto sa lupa at tubig. So, hindi po magkukos ng contamination ng lupa at ng tubig. Hindi po nagdudulot ng kontaminasyon ng tubig ng nitrate. Na-optimize po natin ang pag-recycle ng mga nutrients at hindi po kasama rito ang pagsusunod or iba pang pamamaraan na hindi kaalinsunod sa organikong gawi. Lahat po ng imbakan ng dumi ng hayop, mga pasilidad kasama na ang composting ay dapat tama ang disenyo para maiwasan ang pagkakontamina ng ating lupa at yung tinatawag nating surface water. Ang antas po ng produksyon ng dumi ng baboy ay dapat nasa level lamang kung saan ang kontaminasyon ng tubig sa ground at sa surface ay maiiwasan. Ang dami po ng manure na dapat ilagay sa pasture ay dapat ma-establish ng competent authority. Ang panahon po ng panahon at paraan ng paglalagay ay hindi dapat maging sanhi ng pagtaas ng posibilidad ng runoff ay yung pagpunta ng mga dumi sa pond, sa lawa, ilog, or mga daluyan ng tubig. At ang mga organikong nag-aalaga ng baboy ay dapat i-compost ang dumi ng baboy at gamitin bilang pataba. So ang pagko-compost po ay dapat naman na alinsunod sa COP for the production of OSA or Organic Soil Amendment. So yung po mga nababanggit nating mga references, yung mga PNS, kailangan po may kopya rin tayo para po pag kinailangan natin, nandiyan na. Pagdating naman po sa pest management, ano po ba yung mga usual na peste ang nakikita natin sa ating mga farm? Posible, daga, ipis, so ano pa ba? Lamok, so marami mga insekto. So ang pasilidad po ng farm ay dapat nasa mabuting kalagayan upang maiwasan ang impestasyon ng daga. So ibig sabihin po, tatanggalan natin ang pagkain ng mga daga. Kailangan malinis, maayos ang ating farm. So ang farm po ay dapat may programa sa pagkontrol ng peste upang mabawasan o mawala gaya ng daga at insekto. Sa pag-control naman po ng mga peste, ang physical po na pagpuksa ay dapat gamitin. Pero
pwede rin pong gumamit ng chemical sa kondisyon na ang kontaminasyon ay kontrolado or may iwasan. So may mga pagkakataon po na yung pong natural na pamamaraan ay hindi na epektibo, gagamit na po tayo ng mga chemical. Pero kailangan po very careful tayo sa paggamit ng mga chemicals. Yan, punta naman po tayo sa transport and slaughter. So, ang organikong integridad po ng baboy ay dapat magpanatili sa biyahe at sa pagkakatay. So, bawat grupo po ng baboy ay dapat may pagkakakilanlan at nakahiwalay sa pagbiyahe at pagkatay. So, hindi po sila dapat ihalo sa mga hayop na inalagaan sa conventional na pamamaraan. At kailangan po ma-identify nyo yan. So, dapat po yung pong pagbiyahe nila ay nakaalinsunod sa Clause 16 ng Swine Code of Practice, Good Animal Husbandry Practices. Ang mga baboy naman po ay dapat na i-handle or i-restrain sa mahinahon at banayad na paraan upang maiwasan ng takot at tensyon o masaktan at mapinsala sila. So ang kailangan po, systematic po yung pag-handle natin ng baboy para po sila ay hindi ma-stress. Ang paggamit po ng tinatawag nating electric prods, ito po yung kinukuryente, at mga katulad na instrumento ay ipinagbabawal. So against po yan sa animal welfare. Ang mga gagamit po upang mabawasan ang tensyon sa baboy ay hindi dapat makakasama. So, ang stick, tungkod, or electric rods ay hindi dapat gamitin upang i-restrain ang baboy. Pero pwedeng gamitin para sa kaligtasan ng mga trabahador laban sa agresibong baboy. So, hindi po ibig sabihin sinabi dito na pwedeng gamitin sa baboy, lagi nang gagamitin. Protection lang po yan para sa ating mga personnel. Kung merong agresibong baboy, parang may exceptional cases na pwede mo silang gamitan. Kasi, syempre, mas importante ang kaligtasan ng tao. Ang mga gamit, pasilidad at kagamitan ay dapat gumagana upang maging mabisa at epektibo ang pamamahala ng mga hayop. So, dapat po yung mga tao natin sa farm, may kasanayan at mga techniques ang mga operator para wasto ang nararapat ang paggamit ng mga kasangkapan. Para po naman yung mga gamit natin sa farm, tumagal ang buhay. So, kasi pag mali po ang mga gamit natin, mas mabilis pong masira. Para po sa pagbiyahe ng baboy, ang mga organikong baboy po, nasabi na natin kanina na hindi dapat ihalo sa mga inalagaan ng konvensyonal. Ito ay dapat sa organisadong paraan na angkop sa pangangailangan ng hayop. So, ito po yung mga bagay na kailangan nating isaalang-alang. Una, yun pong tensyon sa baboy or yung tinatawag nating big S, stress. Pangalawa po, angkop na pangangasiwa. Pangatlo po, proseso ng pagsasakay at pagbababa sa sasakyan. Paghahalo ng iba-ibang grupo ng baboy o kasarian. So, tandaan natin, kung yun ng mga tao, nagkatinginan, nagsasapakan, lalo na po yung mga baboy na hindi magkakagrupo. So, mag-aaway po yan. Pag nag-away yung mga baboy, unang-una may stress sila. Pangalawa, papangit po yung balat nila, magkakaroon ng mga bruises. At pangatlo po, posibleng magkaroon ng hematoma or yung mga pasapasaang magiging karne ng baboy. So, importante rin po na i-consider po natin yung kapit po ng paa sa sahig at rampa. So, kailangan po hindi madulas yung kanilang dadaanan. Kung yan ay rampa, hindi po, hindi basta-basta mag-i-slide ang paa nila. So, yun pong
Rampa po, I think sa rampa po, at most 20 degrees po ang inclination dapat. So, i-consider din po natin yung mga kagamitan natin or equipment, yung pong extreme temperature at relative humidity. At yan pong gutom at uhaw. So, ito po yung mga dapat nating isaalang-alang sa pagbibiyahe po or paglipat po ng baboy sa isang lugar papunta sa kabila. So, meron naman din po tayong mga angkop na hakbang upang maiiwasan ang paghahalo at kontaminasyon ng organiko at conventional na baboy. So, unang-una po, mas maganda po na hiwalay ang schedule ng paglalagay ng baboy bago katayin. So, at hiwalay din po ang schedule ng pagkakatay nila para po hindi sila magkahalo-halo. Actually po, inirekomenda po yung hiwalay na katayan para sa organikong baboy. Kaya lang po, sa ngayon, wala pa rin akong alam na specific slaughterhouse para sa organically grown na baboy. Sa ngayon po, ang pwede lang natin gawin, hiwalay na araw or hiwalay na schedule ng pagkakatay ng organiko at hindi organiko. Ang pagkakatay po ng baboy ay dapat gawin sa mga katayang rehistrado sa NMIS, National Meat Inspection Service, or sa tinatawag nating LRME or Locally Registered Meat Establishment. So, syempre, yung pong NMIS registered sa NMIS yon. Yun naman pong LRME, ito po yung rehistrado sa Local Government Unit. Ang pagbibiyahe po ng baboy ay dapat alinsunod sa Section 15 of the AAO number 19 series of 2010. Yan po yung guidelines on good hygienic slaughtering practices for LRME at iba pang naaangkop na panuntunan. So, para naman po sa documentation, pag po tayo ay magtitreat, so ito po yung mga records na kailangan natin i-keep. Importante po na may documentation. So ito po yung treatment records ng sick animals. Una po, animal identity. So ano bang number ng animal? Details ng treatment at gaano katagal. Ano yung generic name? Anong active ingredients? Ano yung indications at contraindications ng ginamit yung gamot? Brand name. Gano'ng katagal ang withdrawal period? So, kung ang nakalagay pong withdrawal period ay 7 days, dito sa atin, ito times 2, magiging 14 days. Ano yung batch number ng ginamit nyo? Manufacturing, kasama rin yung expiration date. So, importante po na magkaroon po tayo ng dokumento sa mga to. Ito naman po, yung swine health programs, importante po na meron tayong record. Una, yung disease monitoring form. Usually, mga form yan. Kung may namatay na baboy, ipinanecropsy nyo, sa tao ang equivalent nito ay autopsy. So, kailangan po may record, may necropsy report. Mortality rate, ano yung namamatay? Ano yung bang namatay? Anong age? Ilan? Kailan? Ano yung naranasang signs and symptoms? Ano yung vaccination program? Anong ibinigay? Kailan? Gano'ng karami? Yung deworming programs, ganun din po. Kailan? Gano'ng karami? And yung record po natin ng animal waste management and utilization. So, meron din po tayong records of biosecurity measures. So, ito yung disinfection of entry and exit points. Kailan yung ginawa? Changing ng footwear, washing and showering, and other related measures. So, kailangan din po magkaroon tayo ng record ng mga gamot na binili natin at ibinigay sa ating mga alaga.
Meron din po tayong tinatawag na administration records. So, ito yung veterinary drug order. So, ano yung type of drugs or medication na binigay? Gano'ng karami? Kailan binigay? Kaninong animal at ilang animals yung binigyan? Gano'ng katagal ang withdrawal period? At sino yung nag-administer? So, importante po yan. So, ang mga records na ito ay magagamit para maiayos natin ang ating production practices at upang ang mga paggamit ng yung tinatawag nating allopathic at treatment medicines ay mabawasan. Kasi kung may record tayo, ma-assess natin yung kondisyon, makokontrol natin ang paggamit. Ma-reduce ang paggamit ng allopathic at treatment medicine. So sabi nga, prevention is better than cure. Meron din naman tayong listahan na minimum records na kailangang i-keep ng isang farm operator. So, una yung conversion period. Kailan ka na-convert ng pasture, kailan ka na-convert ng animals. Swine identification. Swine source, saan mo binili? Galing rin ba siya sa organic farm or conventional farm? Ano yung feeds na ibinigay mo? May record ka ba ng swine health, yung treatment, vaccination, supplementation? Ano yung swine movement? Inilipat mo ba siya ng bahay? Inilipat mo ba siya ng kulungan? Kailan? Meron ba tayong ipinagawang laboratory test? Ano yung result? And, syempre, importante din po yung sanitation and hygiene sa farm. Meron din tayong pest control. Kailan ka nag-pest control? Anong tinrip mo? Anong frequency? Meron ding personal health and training. Waste management and utilization. Manure management. Paano mo hinahandle ang mga manure? Yung production record. Procurement. Ano ba yung mga binili mo? Storage. Siyempre, importante rin po yung mga visitors. So, sa visitors, kailangan, yung basic name, kasama na ang gender. Minsan sa visitors form, nakalagay saan ka nanggaling, hindi ka ba kumain ng pork for the last 2, 3, 4, 5 number of days, and so on. And then, yung ating transportation. So, tandaan po natin na yung mga binanggit nating mga records, dapat may retention period na 5 years. So, pag more than 5 years na, yung record, pwede mo siyang i-dispose. Baka naman, ang record mo sa farm ay 15, 20 years na. Papamahayan pa yan ng mga daga at insekto. 5-year retention period. Sa packaging naman, the packaging, storage, and transportation containers used for organic products shall not contaminate the organic product. So, hindi dapat yung mga packaging materials na gagamitin natin, hindi magiging source ng contaminants. Use of packaging materials from biodegradable, recycled, or recyclable sources should be encouraged. So, in-encourage yung mga nade-degrade, nare-recycle, or recyclable. Sa labeling naman, ang labeling ng organic pork should conform with these 3. So, yung una, yung general standard for the labeling of prepacked foods. Pangalawa, general standard for the labeling of non-retail containers of food. At yung pong panghuli, prepacked, fresh chilled, and fresh frozen meat product standard labeling. So, yun pong panghuli, kasama po ako dyan sa technical working group.
Sunod naman po, lahat po ng organic food labeling shall meet additional requirement established by the competent authorities, including the following and their future amendments. So, yung una po, yung anak amending the RA number 168 or Organic Agriculture Act of 2010. Second naman po, yung revised guidelines for the official accreditation of organic certifying bodies, and so on. Okay? So, actually, ito na po yung last slide. Ito po yung ating technical working group, representatives from the government agencies, academe or research institution, private sector, organizations, and civil society organization, including the BAPS management team and the advisor who are responsible in making this standard a reality. So, thank you very much. So, ayan, maraming salamat po Dr. Christy M. Bueno for a detailed discussion po ng PNS BAPS 371 2023 Organic Swine Code of Practice. So, dumako naman po tayo sa ating question and answer portion. Sa inyong mga katanungan, maaari na po ninyo itong ilagay sa ating chat box. So, while typing po ang ating mga participants ng kanilang questions, meron po kaming question, ma'am. So, nabanggit po ninyo kanina na merong downtime po pagdating sa farm. Meron po bang recommended timeline para doon or may minimum or maximum days po para sa downtime? Come again po sa question. Minimum timeline for? For downtime po, kung meron po bang dapat ilang days po? Depende po yan sa depende sa disease condition existing in the area. Depende, marami pong consideration iba-iba pero yung mga na-experience ko na 2 to 3 days, yun yung yun yung outbreak ng ASF. So, may mga guidelines po silang pina-follow dyan pag conceptualize ng downtime in a specific farm. Meron namang mga farm na talagang medyo paranoid, tinatagalan nila yung downtime. So, meron naman pong recommended, pero ang daming factors na magpe-play for you to come up how many hours, how many days, and where. And okay po. Thank you po, Doc Christy, sa pag-clarify din po, no? So, meron pa po ba tayong questions, Miss Hannah? Ano po, question ko po, Doc Christy, meron na po bang available sa market na organic feeds po for swine? Ay, sorry po. Organic feeds? Opo. Parang ang hirap sabihin na meron ng available no? Ako, wala pa akong na-encounter talaga. Ang mostly nakikita ko parang natural feeds. Parang ganon. Siguro later, let's ask Doc Noel Lumbo kasi parang siyang mas nakakaalam kung meron na ba talagang available na organic feeds. Yung certified organic feeds sa market. So I think tomorrow ba siya or the following day ang kanyang presentation on that. So doon po sa nagtanong, pwede po bang i-reserve tomorrow yung answer? Ayan, yes po, Doc. I-note po namin yan. Itanong po namin kay Doc Lu. Pinasa ko yun sa Doc, no? Because Doc Noel can better answer that question. Ayan, so far po wala pang ibang questions pero marami pong nag-chat sa ating chat box na thank you po for sharing your knowledge and experience, Doc Christy. And thank you po for a very informative presentation. Thank you for your expertise. So
Welcome Super po. appreciative po ng ating participants. Always welcome po ang BAFs. Thank you po. And meron pa po pahabol, may cost analysis po ba kayo ng operation? Wala pong cost analysis, pero meron po ang iCrops na project, medyo somewhat related. Conversion cost ang meron sila. But I don't know kung submitted na yung terminal report sa DA bar. So parang something like last year siya natapos yung cost na conversion. Pero yung cost analysis, wala po ako. So ayun po, thank you po, Doc. Meron pa po kayang question? Ayan, mukhang clear na po sa kanilang lahat, Doc Pag Christy. naman po may question later on, ay hindi ko pala natanong yun, pwede nyo naman pong padaanin sa box, and then kung hindi nila masagot, ano naman po, nagme-message naman po sila sa amin. So kung medyo shy po tayo, you can just send your question through box. And then, yun nga po. Pero sagutin na ng box. So, kung yun po, usually naman po, ganun yung process na nangyayari. And thank you po, Doc Christina. Ayan po, again, sa may mga questions pa po, baka mag-pop up later, you can email naman po sa amin. And pwede po namin i-relay kay Doc Christy. Ayan po, salamat po muli, Dr. Christy M. Bueno po, sa pagpapaunlak sa amin na ibahagi ang inyong kaalaman sa ating standards, pati na rin ang pagsagot po sa ating sa mga katanungan ng ating participants in detail. Thank you po. Salamat din po sa lahat ng nag-join sa ating activity ngayong hapon. So, God bless you all po. Ay, may nag-raise po ng hand. Habol daw po. Ayan, so nakamute po pala ako. Ayan po, entertain po natin si Ma'am DB Tagab. Yes po, ma'am. May question po ba tayo? Hello po. Ay, baka po nagkamali lang. Sorry, nakamute po pala natin. Ayan, so, ayan po, i-relay po namin mamaya, Doc, pag merong questions na na-raise po. Again, thank you po muli, Doc. You're welcome po. So, ayan, alam kong marami tayong natutunan sa day 1 pala ng ating webinar. Kaya naman, ipipresent po muna namin ang synthesis ng ating paksa ngayong araw. So, para sa ating unang topic, kaninang umaga, which is the PNS BOPS 337-2022 Organic Crop Production Post-Harvest and Processing Code of Practice, unang tinalakay ni Ms. Lani Limpin ang crop production management, lalo na ang conversion ng conventional farm to organic for annuals 12 months before the start ng production cycle. For perennials naman, 18 months naman bago i-harvest. At merong exemption sa requirement na to para mabawasan ang conversion period as long as merong proof. Tandaan din po ang converted areas and production areas ay hindi po pwedeng i-switch back and forth from organic and non-organic management. And dapat meron din clear boundaries sa pagitan ng organic and non-organic production with clear demarcation and identification. For contamination management, buffer zones ay in-establish to prevent contamination from non-organic farms at yung mga produkto galing sa buffer zones ay hindi maaaring ibenta as organic. Natalakay din ang land, soil fertility, and water management, and gamitin lamang ang organic soil amendments na nakasaad sa DC 09-2020 or yung National List of Permitted Substances for Organic Agriculture.
And sa pagpili naman ng crops and varieties, bawal po ang GMO at ang paggamit ng treated seeds ay kung nare-require lamang ni competent authority as part of phytosanitary regulations necessary to prevent the spread of seed-borne diseases. Na-discuss din ang iba't ibang control measures pagdating sa pest, weed, and diseases, and natalakay din kung paano nga ba ang tamang pamamaraan para sa mushroom production, wild harvest, gayon din ang post-harvest production. At in-emphasize din ang traceability and record keeping na importante pagdating sa organic agriculture. So, ngayong hapon naman sa pangalawang topic, which is the PNS BOPS 371-2023 Organic Swine Code of Practice, diniscuss ni Doc Christy Bueno ang scope ng PNS kasunod dito ang conversion of conventional swine farm to organic swine production. Tinalakay din niya ang requirements for simultaneous conversion ng farm, and kasunod dito ay yung swine husbandry management na in conformance with the good animal husbandry practices for swine, and dapat kinoconsider yung behavioral needs of swine, and meron tayong exemptions pagdating sa environmental management considerations. Nabanggit din niya yung permissible substances for use para sa ating organic swine production na in accordance with Section B.2 ng DC09 Series of 2020 National List of Permitted Substances for Organic Agriculture. At pagdating naman sa breeding activities, meron tayong tinitake into consideration na traits, kabilang na dito yung allowed breeding techniques. And for pasture or range area management and requirements, in-encourage na ma-maximize ang range area, mapanatili ang kalidad ng damo at iwasan na maging maputik. Dinescribe din ni Doc Bueno ang rotational grazing para maiwasan na makalbo ang pastulan. Pagdating naman po sa crop production for feeds, exempted sa conversion period ang area kapag hindi ito ginagamit sa conventional crop production at merong requirements or requirements such as official attestation from competent authority or notarized affidavit mula sa dalawang disinterested persons. And na-mention din po ni Doc Christy yung conversion of crop production area for use in organic swine production, which is 180 days conversion period. Ini-encourage din ang paggamit ng locally sourced or native varieties, and bawal po yung GMO varieties. And also, bawal din ang paggamit ng synthetic pesticides. Diniscuss din ang mga permitted raw materials, including vitamins and minerals na pwedeng gamitin sa organic swine production. And pagdating sa organic feed productions, isaalang-alang din po ang mga nakalista doon sa DC09 series of 2020. And emphasize din po ang importance ng fostering for the survivability of piglets, and tinalakay din ang swine identification at in-emphasize na pinagbabawal ang mutilations pero merong exemptions kung saan ito ay makakapag-improve ng kapakanan, kalusugan, kalinisan at kaligtasan ng baboy. And dapat trained o eksperto ang gagawa nito, and kasi bawal ang trial and error. And for swine health po, ang kalusugan ng baboy ang pangunahing isinalang-alang at licensed veterinarians lamang po ang pwedeng magbigay ng prophylactic or metaphylactic drugs. And natalakay din ang appropriate biosecurity measures within the farm at kung ano ang gagawin kapag mag-introduce ng mga bagong baboy sa farm. Inalakay din ang recommendations for the range area and housing ng mga baboy, kabilang na ang stocking density for both indoor and outdoor spaces. And for manure management, dapat hindi ito nagdudulot ng contamination sa lupa at tubig. And for pest management, physical methods ay yung unang gagamitin, at kapag hindi ito epektibo, maaari pong gumamit ng chemicals, but make sure na hindi po magko-contaminate or controlled po yung contamination ang mape-prevent po ito. At tinalakay din ang tamang pamamaraan sa pagtransport at pagkatay ng baboy, and emphasize din ang requirements for documentation na importante pagdating sa traceability, at panghuli, tinalakay ang recommended packaging materials and labeling for organic pork. So, ayun lamang po para sa ating synthesis for our day 1. Ms. Hannah? Maraming salamat, Miss Nikki, sa ating day 1 synthesis. And maraming salamat din po sa ating mga licensed agriculturists and veterinarians po na kasama nating sumubaybay at nag-participate po ngayong araw. Naway marami pong natutunan ng ating mga participants ngayong araw.
And bago tayo magtapos sa first day ng ating webinar, nais lang namin kayong imbitahan bukas sa day 2 ng ating webinar sa parehong oras, 9 a.m. to 4 p.m. So para bukas ang ating topics naman ay ang PNS BUFS 370-2023 Organic Poultry Code of Practice at PNS BUFS 383-2024 Organic Ruminants Code of Practice. Mukhang may susunod na aabangan na naman ng ating mga participants. Kaunting paalala po ulit para sa ating mga licensed professionals para makakuha po ng Certificate of Participation with CPD units at kopya ng presentation, kailangan pong masagutan ang parehong pre-test at post-test na may evaluation or feedback form at ang ating attendance form bawat araw. Ang pre-test po ay naisara na kaninang umaga at ito po ay ibibigay sa day 1 ng ating webinar. Ang post-test at evaluation form naman po ay bubuksan pagkatapos ng ating 3-day webinar. And meron din po tayong attendance form sa bawat araw ng webinar. Paalala din sa ating participants na namomonitor po namin ang oras ng pagtutok ninyo sa ating webinar, kaya make sure po na stable ang ating internet connection at nagpa-participate po tayo. So ayun lamang po mga kabaps, kaya kita-kits po tayo bukas and wag pong kakalimutan na umattend ulit para sa ating second day ng webinar. Maraming salamat po sa ating mga participants na tumutok kahit merong bagyo and umuulan po ngayong araw. So mag-ingat po tayong lahat. Ayan, at dito po nagtatapos ang day 1 ng ating webinar. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa panibagong topics. Para maging updated sa mga susunod naming webinars and releases ng mga manuals, guides, posters, and comics, i-like lamang at i-follow ang aming page ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Muli, ako po si Nikki Rose Alegre mula sa Technical Services Division ng BUFS. At ako naman po si Hannah from the Technical Services Division. So maraming salamat po and kita-kits po tayo ulit bukas mga kabaps.